Nagpa-erase daw siya ng tattoo. Tapos yung tattoo, ayan, ang liit. Niloloko nyo ba kami? Ito yung tattoo. Kagalinggit. Tapos buong braso mo yung nakabalot. Yung ganitong balot, hindi ho yan ginagawa para sa mga tattoo. Ginagawa ho yan sa bali or sprain. Hindi lang yan nagpabura ng tattoo. Baka kinalkal niya yung tattoo niya. Mukhang nagkaroon na naman ng episode si Psycho Sarah. Nagulat ako dito, oh. Kasi, di ba napansin na natin to? Oh, napansin na natin to. Konting kwento, oh, konting ano muna, konting story time. Ito kasi naganap. Nagkaroon nun ng gift giving sa Davao City, hindi ba? Kung naalala nyo pa. Nagkaroon nun ng gift giving. 50,000 daw ang pinamigyan ng gifts, 50,000. Pero iba-iba. May mga reports na hindi raw umabot ng 50,000, may sinabing 150 people lang o 150 GCs, ganon. Tapos may mga reports din na pinost ko kanina sa Facebook. May mga reports din na ang yung mga pumunta daw ay hindi mga taga Davao City pero hatak from other places. So mostly mga badyaw daw ang sabi. So, iba-iba yung report. But let's be generous since it is Christmas time and almost New Year. Sabihin na natin na 50,000 talaga. Ako nga mga kotsero, simple lang naman ang logic sa akin yan eh. Kung ang excuse kasi ng mga ng mga DDS tradisyon na raw ng mga Duterte yan every year. Every year nagbibigay talaga sila sa kanilang mga constituents ng gifts with cash. Gifts with cash, guys. Gifts with cash every year. Tradisyon na yan. Walang masama dyan. This is a Christmas tradition. Wow. Ang ganda-gandang pakinggan. Pero alam nyo mga kotsero, kahit Christmas tradition pa yan, wala akong pakialam. Kapag ikaw ay politiko at namimigay ka ng pera, isa lang ibig sabihin nun. Kasi kung ng ayuda yan o hindi, isa lang ang ibig sabihin nun. Basta politiko ka. Buti sana kung DSWD ka hindi ka naman DSWD. Kahit sino yan. Kahit pa si PBBM yan eh. Basta politiko ka at nabibigay ka ng pera. It's part ayuda and it's part pabida. Para nga naman maalala ka, di ba? Uy, bawa ako yung kandidato. Uy, si Coach Jared namimigay ng pera yan. Boto natin siya sa eleksyon. Uy, si Cynthia Villar, binigyan kami ng lupa. Iboto na siya sa eleksyon. Uy, si Dan Fernandez, titriplehin daw yung ayuda sa atin. Boto na siya sa eleksyon. Ganon. Discarding politiko ho talaga yan. Pabida ho talaga yan. So, itong mga Duterte, wag silang maglinis ng kanilang mga sarili. Gawain din nila yon. Yung nakaw nilang pera, ibabalik nila pang palakas sa eleksyon. Vote buying nga. Etong si Digong, sabi niya nung nakaraan lang, hindi siya makakabalik ng hearing sa Kamara de Representante, sa Quadcom, dahil wala na raw siyang pera. Tapos eto, namimigay lang pala ng pera. Ibig sabihin, meron siyang pera, hindi lang nakalaan sa Quadcom. Ayuda daw galing sa korap. Sabi, paano yung pag hindi politiko, namimigay ng ayuda? Bigay ng tulong. Nakaw yun? Yung mga ganyang statement ni Digong, mga walang sense yan eh. It serves the purpose of only one person and that is Rodrigo Roa Duterte. Anyway, pero ito nga kasi napansin nga natin dito sa kanyang event na si Sara ay merong balot sa kamay, sa braso pala. Buong braso matindi to mga kotsero, matindi. So sa akin mga kotsero, nung una ko naisip, baka nagmomotor, nasemplang, na-sprain. Kasi syempre minsan, aanga-anga ka, pag sumemplang ka, tutukod mo yung kamay mo, di na-sprain ka na agad, di ba? Malay natin, active, di ba? Malay natin, active, athletic, baka may sinuntok, di ba? Nagbo-boxing siya, training siyang boxing, pampapayat, pumapayat nga si Sara eh. Pumapayat si Sara in fairness, buti pa siya, sana all. Malay natin, nagkamali ng suntok, pag suntok na ganun, bumaligo yung braso, hindi natin alam kung bakit, pero sige sabihin natin ganun. Kaso mo mga kotsero, nung tinanong siya kung bakit siya may benda, it does not make sense. Ito yan Ito yung kumain sila ng dalawa lang sila sa lamesa pero isang buong lechon. Kamusta naman? Sarap naman ang buhay na itong mga to. Isang buong lechon para sa dalawang tao. Panoorin natin to. Itong sabi. Sa kanila. Ma'am Inday. Yan. Narinig nyo? Nagpa-erase daw siya ng tattoo. Tapos yung tattoo, ayan, ang liit. Niloloko nyo ba kami? Anaan tipaklong.
Wait lang, ako may mga tattoo ako sa katawan. Oh, obvious ba? Ayan. Meron ako dito, meron ako dito. Meron ako dito, isang buo yan. May tattoo ako sa katawan. Alam ko naman siguro ang feeling ng tattoo. Alam ko rin ang feeling ng tinatatuan. Alam ko rin ang di pa ako nakapagpatanggal, so I'm not sure. Pero really, buong braso mo, tattoo? Buong braso? Buong braso? Buong braso ang kinas para sa kalinggit na tattoo? Mga kutsero, papakita ko sa inyo gaano kaliit ang tattoo na yan. Makikita nyo yan? Ito yung tattoo, kagalinggit. Tapos buong braso mo yung nakabalot? What the hell? Kung ano yan, siguro mga ito lang yan. Kung ito saan ba? Paano mo makikita? Siguro ito. Yan yun. Kalinggit! Ang liit naman nun. Para magkaroon ka ng balot na ganyan. At saka mga kutsero, yung ganitong balot, hindi ho yan ginagawa para sa mga tattoo. Ginagawa ho yan sa bali or sprain. Ginagawa ho. Imagine niyo mga kutsero, ito, ang liit ng tattoo ko, di ba? Ang liit. Let's say, pinabura ko yan. Tapos, pinabalot ko isang buong braso. Tingin niyo, mukha akong anga. Ang liit-liit. That's a pathetic excuse. Alam niyo ako mga kutsero, naniniwala ako merong nangyari. May nangyaring malala. Hindi lang yan nagpabura ng tattoo. Baka kinalkal niya yung tattoo niya. Hindi natin alam. O baka kumuha siya ng kutsilyo, ginanon niya yung tattoo. I don't know. I'm just speculating. Actually, I'm bordering on insulting na nga. Ano ba yung tattoo niya? Ano ba yung nakasulat? Ito pa, ano yung nakasulat sa tattoo niya? Siyempre, nakuha ko to sa mga fanay ni Inday Sara. Kanya, Ich bin der Storm. Di ko alam, German eh. Sabi, a German dictum tattooed on VP Sara's forearm meaning, I am the storm. Uy. The quote that ends with, I am a storm is fate whispers to the warrior. You cannot withstand the storm. The warrior whispers back, I am the storm. Yung pala yun. Yung pala yun. Quote pala yun. So, feeling Superman. Gusto ko to sinabi ni Kenneth Reyes. Baka kaya pinabura. It's a storm in a teacup. Buti naman. Buti pinaalala niyo. Nakalimutan ko yun. Baka kasi sinabi ni BBBM, storm in a teacup. Oo nga. Baka nga, hindi nga kaya yun ang ibig sabihin. Kaya pala storm in a teacup. Kasi you are the storm. Ikaw talaga yung storm. Kasi magulo ka eh. Magulo ka. Ang sakit mo sa sakit mo sa ulo, laki mong problema. Lahat ng dinadaanan mo nasisira. Mindset kasi yan mga kutsero eh. Usually, hindi ka naman magpapatato ng mga bagay na hindi mahalaga sa'yo. Ako lahat ng tattoo ko may ibig sabihin yan. Hindi ko na lang ikwento. It's between me and the person who is closest to me. Syempre si Mrs. yan. Lahat yan may meaning. At yan ang yung mga meaning ng mga tattoo na yan is the most significant stuff in my life. So, calling yourself the storm is not really a good metaphor. It's not a good comparison. Kasi, sabihin na natin, ang bagyo ay malakas, but also, a storm is unharnessed strength. Hindi yan kontrolado, hindi nakokontrol. So, ibig sabihin, malakas ka nga, pero wala kang control mas sa sarili mong lakas. Kaya ka destructive. And that's exactly what she is. Tingnan nyo ang ginawa. Confidential fund, death threat, yung rant niya dun sa papapatay si presidente. Dami niya. All of these things, mga kotsero, really defines who Sara is. Really. So, kung yun ang mindset niya, kasi nga, kung fa-follow natin yung logic na hindi ka magpapatato ng isang bagay sa katawan mo na hindi mahalaga sa'yo o hindi mo pananaw sa sarili mo, bagyo ka nga. Magulo ka. You're a disaster waiting to happen. Pero mga kotsero, meron pa kasi ako isang napansin dyan. Alam niyo, nagsinungaling si Sara doon sa palusot niya. Alam niyo kung bakit? Papakita ko sa inyo kung bakit. Thank you. Salamat. Magandang hapon. Ang buo ulit na namin yung tanong. Diniconstruct ko yung tattoo. Diniconstruct ko yung tattoo. Anong tattoo yan, ma'am? Yung nandito sa... Dati, nakikita niyo naman sa footage dati. O hindi ito self-harming ha. Diniconstruct ko yung tattoo. Ma'am, yung tattoo ni Ako Wangkoy, anong meaning na? Signature niya daw yon yung tatlong dots. Signature niya. Hindi, nasa party. Hindi, nandito sa leg.
Thank you. Narinig nyo naman, di ba? Kailan to? October 18, 2024. Siguro naman, mga kotsero, hindi niya ibig sabihin dito, ayan, no? Yan na yun eh. Oh, yan yung tattoo. Ito yung tamang balot, mga kotsero. Ito yung tamang balot. Hindi mo kailangan balutin yung buong braso mo para dyan sa tattoo. Yung sugat lang.